Eto na, for sure, shock sila dito. Just now, breaking news, Atty. Topacio may malaking revelasyon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan, Balitang Pinoy TV. At ito na nga, pag-usapan po natin itong dayaan sa eleksyon. Nako, ganito daw, ganito Ayan, daw. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin at boses na bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba, kundi si Banat Bay. Syempre, suportahan natin yan si Sir Banat Bay, no? The Banateros. Ayan, syempre, lagi kong pinapanood dyan, yung Banateros. Mga idol ko yan eh, no? Suportahan natin yan si Sir Banat Bay. Bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel, mga katunay, no? Pagpatuloy natin. Ang nangyari. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa ba't kaya gano'n, no? Kahit ako napapansin ko eh. Mas maraming nanonood na hindi nakasubscribe eh. Parang ano to, parang ano ba itong mga to? Nakikibalita ba itong mga to? Parang nagmamalman. Yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung di umano, alleged na katarantaduhan na nangyayari sa Comelec. Ano pa yan? At ayan po ay ibinulgar naman po ni Atty. Topacio. At meron pa rin pong mamayang pag-uusapan patungkol naman kay Arnel Ignacio. Naku, Arnel Ignacio? may nasagap akong balita dyan. Naku po. Ano yun? Ang lupit, mga kababayan. May nasagap akong balita, maya natin pag-usapan yan. Malupit talaga yung nasagap kong balita. Naku! Pinag-iisipan ko nga mga kababayan kung dapat ko itong pag-usapan eh. Di ba? Pinag-iisipan nun natin kasi delicate, so baka ito'y, alam nyo na, baka ito'y aking, ayun, ayoko naman. Medyo delicate mga kababayan kasi, naku, may tatamaang malupit na malupit. Naku. Sigurado may magagalit. Sigurado, naku po, delicate na naman ako niyan. Pero pag-uusapan natin yan, unya-unya. Ha? Mate. Chotomate ka design. Chotomate, ha? Segue mo na lang, sir. Pag-usapan muna natin itong eleksyon. Okay? Kasi meron nung sinabi si Topacio dito sa eleksyon. At isa pang malupit na revelasyon. Ika nga. Pag-usapan natin yan, ha? Ito po, itong pag-appoint. Nako, ayoko na. May revelasyon dito mga kababayan ha. Panoorin natin ha. Pasok. I've always said it was a bad idea. Bad idea? Na? Yung abogado ng Pangulo Nako. ang i-appoint bilang chairman ng Comelec. Bakit? Nako. Bakit? Abogado ng Pangulo. Nako. Napaano tuloy si Atty. Topacio? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. Nako, ano ba ibig sabihin? You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. Nako, yun. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Nako! Ang dami niya naging kliyente. Not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Nako, ito. Pag-usapan natin to mga kababayan. Matinding usapin po ito ha. Bakit kanyo? Kasi simpleng-simple lamang po Ang mga abogado, ika nga, sabi nga ni Topacio, meron kaming nakikisali ko. Sige na nga. Meron kaming code of ethics. Ayan. Na halimbawa, ako, kunwari lamang po ito ha. Kunwari ako isang abogado. Kinuha ko ni Boss Dada bilang abogado niya sa kasong overeating. Overeating?
ang dami-daming may isip ni Sir Banat Bay na pwede halimbawang may overeating pa. Kari, inaksahan siya ng gluttony. So, para may pagtanggol ko siya sa kasong gluttony, wala namang kasong ganun, ha? Biro-biro lang po ito. Hinire niya ako bilang abogado Kung niya. meron ganung kaso, ang dami na makukulong. So, kinuwento niya sa akin yung mga sagradong secret, ika nga, to defend his being gluttony. His being matakaw. Yeah? So, binigyan niya sa akin kasi ganito yan, Banat Bay. Pagka ako, na kumakain ako. So, alam ko lahat yung dahilan kung bakit po siya naging matakaw. So, yung palusot niya kung bakit siya naging matakaw. Halimbawa, ganyan. Tapos, tapos na yung kaso. Dahil ako'y napakagaling na abogado, ay naipanalo ko yung kaso. At hindi na po siya nahatulan ng guilty bilang isang sobrang takaw. Halimbawa lang po yun. Tapos, nagkaroon naman ng kaso uli. In the future. Halimbawa, may kumaso naman kay Boss Dada. Uli, meron namang kumaso sa kanya. Ang ginawa nung kumaso sa kanya, halimbawa, oversleeping. Halimbawa lang. Ang kinuhang abogado, ako. Bakit? Kasi Dahil napapansin ko, parang puro katamaran yung kaso. Overeating, oversleeping. Baka mamaya susunod niya, Sir Banat Bay, overdrinking. siguro alam niya yung sikreto ni Boss Dada. Alam ko yung sikreto ni Boss Dada. So para manalo siya, halimbawa si J. Guevara yung nagdemanda kay Boss Dada, para panalo niya yung kaso, kinuha niya akong abogado. Pero ika nga, sabi nga ni Attorney Topacio, hindi pwede yung gayon. Ibig sabihin, mga kababayan, Code of Ethics yun, meron silang sagradong sinusundan na, sandali, dati kang abogado eh. Hindi ka pwedeng kunin na laban sa'yo in the future. Diba? I mean, kung ikaw naman may delikadesa, kung ikaw naman dapat hindi mo tanggapin nyo bilang isang abogado. Sandali, dati kong kliyente ito. Gusto nyo usigin ko ngayon itong kliyente ko? May mga tarantado pala kayo eh. Diba? Sa bagay, may punto rin yun, no? Ganun, halimbawa lamang po. Ganun yung sinasabi ni Attorney Topacio pagdating po kay COMELEC Chairman. Ayan na, ito ay malinaw. Si COMELEC Chairman po ay, sabi nga ni Attorney Topacio, siya po ay naging abogado ng mga politiko patungkol sa mga issue ng eleksyon. At kasama na po daw dyan ay walang iba kundi ang presidente na si Marcos the Junior. Kasama siyang abogado. Anong problema nung Banat Bay? Siya naman na nag-appoint doon bilang COMELEC chairman. Di ba? Pwede mo sabihin ganun. Naturalmente, kung saan may tiwala yung presidente, abay, syempre magaling na abogado ito, kaya nga siya kinuha noon eh. Kumbaga, eto sa lumalabas dito is parang pinagkakatiwalaan kasi ni PBBM si COMELEC chairman. Kaya siya ina-appoint doon. 'Di ba? So kaysa sa ibigay sa iba, syempre kung pinagkakatiwalaan kita, kumbaga ilalagay kita diyan. Kaso nga lang parang sinasabi ni Attorney Topacio na hindi dapat ganun ang mangyari. No? Hindi dapat ganun. Oo, ibig sabihin, i-appoint siya bilang, anong problema doon, Banat Bay? Hindi po kasi, alam nyo kung bakit. Ang COMELEC ay isang constitutional body. Separate. Alam nyo po ba na hindi kayang tanggalin ng presidente yung COMELEC chairman? Hindi. Sila po ay may fixed term. Kaya nga po sila impeachable. That's the only way for them to be removed. Ano ibig sabihin? Para din po yung ombudsman. Diba? Yung sa ombudsman, ang nag-a-appoint talaga dyan ay yung presidente. Pag inabutan ng retirement, halimbawa. So parang walang karapatan na tanggalin ng presidente ang COMELEC chairman. No, pwede siyang ma-impeach pero hindi siya pwedeng tanggalin ng presidente. Kumbaga desisyon ng iba kung i-retain pa siya o hindi na. 'Di ba? Ganun pala 'yun. Marami tayong natututunan eh.
Magre-retire na yung ombudsman natin ngayon. Oh. Ang mag-a-appoint po susunod ng ombudsman, presidente. Pero pag in-appoint na po yan, may fixed term yan. Fixed term. Yung susunod na pangulo, hindi niya pwedeng Hindi niya galawin pwedeng tanggalin yun. yung ombudsman. Oh. Pareho din po niyang COMELEC So, chairman. depende na lang yan kung mai-impeach siya. Kasi impeachable nga yan eh. Baga pwedeng palitan, pero hindi makikialam ang presidente dyan. Hindi niya pwede, yung susunod na pangulo, hindi pwedeng palitan. Eto, hanggang matapos ang kanyang termino. Okay. Paano Bakit? hanggat hindi siya tinatanggal, hanggat hindi siya ini-impeach sa pwesto niya, nandudoon lang siya? Aba. Ganon. Anong ibig sabihin nun? Unlike yung mga secretary, they serve in the pleasure of the president. Kung hanggang kailan gusto ng presidente, pwede silang sibakin. Bakit itong COMELEC? Halimbawa, Oo. ay hindi pwedeng ganon. Kasi nga po, mga kababayan, the idea is, yung COMELEC, dapat hindi ho sila bias. Yun. Sa Tama yun yung sinasabi ni Sir Banatbay. No, halimbawa ito paano kung halimbawa magkaroon ng eleksyon, di ba? Tapos si BP Sara lalaban tapos ganito. Kung ang COMELEC ay magiging bias. Kailangan kasi bilang COMELEC chairman, hindi ko naman inaano na bias siya. Pero pinapaliwanag natin dito na ano yung fit o karapat-dapat sa pagiging COMELEC chairman. Dapat kasi dito yung sinasabi nga ni Sir Banatbay, yung hindi bias, una yan. Yung talagang transparent talaga. Yung wala siyang kinakatigan. 'Di ba? Kailangan marunong siyang makinig sa tama at mali. Kailangan mapag-aralan niya lahat ng mga senaryo. 'Di ba? At saka isa pa, COMELEC hindi biro-biro 'yan. 'Di ba? Nandiyan yung diyan nang gagaling yung mga boto ng tao. 'Di ba? Dapat kung ano talaga yung mga lumabas na boto, yun talaga yung pangangalagaan mo eh. Hindi yung parang may mangyayaring hindi maganda. Kaya sinasabi ko dito, mas maganda talaga yung transparent. No? Lahat naman sa gobyerno kailangan maging transparent ang mga uupo diyan eh. Yung mga matatalaga sa mga pwesto nila. Kasi talagang kaya nagkakagulo dito sa bansa natin kasi dahil dyan sa transparency, yan ang kinukulang talaga sa ating lahat. Kasi kalimitan talaga ang nilalagay nila sa pwesto nila is yung talagang mga kadikit nila na syempre maiisip ng mga kadikit nila, nilagay mo ako sa pwesto to, parang dagdag utang na loob pa yun eh. No, may utang na loob ako dito kasi nilagay ako dito. Di ba? Kaya mas lalong hindi magiging transparent, hindi niya magagawa ng maganda. No, iba talaga eh. Iba talaga yung may patas talaga. Yung patas talaga siyang magdesisyon. Yun ang kailangan natin. mga judgment because yung kanilang panunungkulan bilang pinuno ng eleksyon ay dapat hindi makukulayan ng politika. So, ibig sabihin, kahit yung Pangulong nag-appoint sa kanya, ay kung halimbawa, ay may ginawang kabalastugan, siya bilang COMELEC chairman that would relate doon sa eleksyon, pwede niyang banatan yung presidente na nag-appoint sa kanya. Kasi nga, hindi siya kayang tanggalin. Ganyan din po ang mga justices eh. Ang presidente namimili pag magre-retire mga justices. But fix yung term nila. Okay. Once they were appointed, hindi na sila pwedeng tanggalin. Ayun. Hanggang mag-retire sila. So halimbawa kung si VP Sara magiging presidente, kung sino yung COMELEC chairman, yun pa rin yun. Kasi hindi niya nga pwedeng tanggalin. Pwera na lang kung tatanggalin ng iba. Kung mai-impeach siya. O, diba? So, para magkaroon ng independence, yung mga korte natin. Ganon din po sa COMELEC. The idea is, para maging independent, yung COMELEC. Ang sinasabi ngayon ni Topacio dito ay simple lang. Dati kang abogado ni Marcos. Paano mo ngayon kokontrahin kung sakasakaling may ginagawang katarantaduhan si Marcos? Yun lang. Yun talaga yun. Yun ang mahirap kasi. No, yun nga sinasabi ko, napakahirap maging transparent kung meron kang utang na loob, kung meron kang pinagkakautangan ng loob. Yun talaga napakahirap talaga. No? Hindi mo malaman kung ano yung gagawin mo. Siyempre, kapag ikaw lumabag ka, no, halimbawa, hindi mo siya kinonsinte o ano, parang, siyempre, mabigat naman sa kalooban mo. Maaring magtampo sa'yo, magalit sa'yo. Ako yung naglagay sa'yo dyan, tapos ganyan ang mangyayari. Ganun yung maiisip. Diba? Kaya it will be a conflict of interest. Kung sakaling merong gawing pandaraya kuno
ang Marcos administration. Bakit? Dati mo kasi silang client. Naintindihan nyo ho? Yan yung sinasabi ni Atty. Topacio na parang tila walang delikadesa etong si COMELEC chairman. Kumbaga, hindi dapat siya yung nilagay dyan. No, si COMELEC chairman, hindi dapat siya yung nilagay. Kasi nga katulad nito, 'di ba, napapag-isipan ng hindi maganda. Syempre, may mabubuo talagang mga ganyang kaisipan eh. Lalong-lalo na naging abogado pala siya niyan nila ng mga Marcos. 'Di ba? Kaya may mabubuo sa kanilang ganun. Na parang hindi magiging patas, hindi nagiging patas, parang 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 ganun eh. In the first place, tinanggihan niya nung una. Kasi ngayon, nakukulayan siya. Pero sana tinanggihan niya na lang talaga. Kasi talagang makukulayan yan eh. Di ba? Bakit? Number one, iba yung sinabi niya before the election at pagpapaliwanag niya na mga dapat gawin. Pero hindi ginawa ng COMELEC. Pinakita na natin yan sa isang video natin. Sa katunayan, kahit po yung mga independent watchdog ay nagsabing ganun. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.